game number 1, formation, synergy, chemistry, and all of those things ay napaka-importante for you to be number 1 sa pagtatapos ng week number 4. But number 1 goes first pick para sa Falcons AP Bren as Dr. Chusta. Oo, and nakikita pa din natin na continuously binaban ang chip sa red side. I think almost 100% ang ensurety na mababa ng chip for the red side kasi ayaw mong makuha yan ng kahit sinong miyembro ng blue side. And then as we head on to the draft of Fnatic Onyx, for Falcons AP Bren rather, medyo makikita natin na binaban nila yung Harriet and Fanny. This is an ode to both Kelra and as well as King Kong, the double K connections of the Super Family. But also, in a way, ayaw din kasi nila na sila yung may ipit na gamitin yung mga heroes na to. That's true. And itong Fanny na to, no, nabanggit mo na si King Kong, pero huwag din natin kalimutan si Kyle TZ, na kahit ang Falcons AP Bren na nagtanggal nito, ay alam natin na hindi talaga pwedeng lumabas yung Fanny sa series na to. Dahil hindi na na-explain ng Ciencia no, kung paano nga ba nakakabuhat ng isang laro ang napakagaling ng mga Fanny users. Alam na yan ng mga RG boys ng Pilipinas. Alam mo yung nagkaroon ng time na laging ban yung Fanny sa RG, tapos nawala kasi nagkaroon ng utility junglers, pero ngayon bumabalik na naman. But now, the Edith is open. I think that is a possibility for the side of Falcons AP Bren. Open din naman yung Juicin, so yun din yung pwede nilang maging option. So either of those two heroes, so there's the Juicin. Because alam mo, ang tagal nating hindi nakita na nagiging picked yung Juicin kasi nga naman, easily counterable by the likes of the Hayabusa and other assassin heroes. The Hylos is already banned. Ibig sabihin ito yung Tirizla, no? May malaking chance na din tayong makita ito mula kay Kirk. Na by the way, yung nakita kong clip niya kay Mara, parang hindi pa rin ako, napapangiti pa rin ako kapag nakikita ako. Pero mukhang Edith na nga. Pero flex pick pa rin tong Edith, ha? At this point in time, it's the Roger and the Edith, just like Flex, what Womi has yeah. mentioned, flexible pa to. Roger could also be the same thing. So parang pumili dito ang Fnatic Onyx Philippines ng dalawang heroes that will somewhat be unpredictable para kahit paano mas maging flexible pa yung kanilang draft. Maganda rin yung pagkakapili na to kasi nakikita natin no, that has been a trend. The moment na magpasok tayo sa second phase ng draft, doon nag-open ang possibility na mag-assassin. But the Ruby, Julian still open. So Nolan also still open. But then they will go with this Julian na still, alam natin at this point, mukhang gagamitin na ni Kyle TZ because the Juicin has been locked in also by the side of Falcons AP Bren. Ruby still is an option for them. Ruby, one of the most powerful XP laners and possible gold laners as well. Pero mukhang Tirizla ang ilalockin dito ng Falcons AP Bren, knowing na isa ito sa mga pinaka-stable na XP laners ngayon in the current meta, and with the Zushin as well in their own lineup. Ito yung minsan na pag natamaan kayong tatlo, parang imposibleng hindi kayo umangat ulit. Parang ano yun, unli balibag na. Pati si Julian, may pangangat. Lahat na talaga ay aangat. Pero ngayon, ang dami pa din namang open for the side of FNOP. Aurora is a possibility for them. Kailangan na yata nilang mag-lock in now ng kanilang mid laner. Kasi yung first two picks nila ay mako-consider natin as flex picks as Uwomi has mentioned kanina. So either Aurora, Luhi also is a possibility, or the Valentina. Let's see. Yun Therese lang nga actually, nagulat ako kasi just like what Womi has mentioned a while ago, parang it was a good counter para dun sa Juicin. The only problem is, Flap TZ is also the kind of player that can also utilize it. And also adding to the point na yung Julian, every time it's open, mas madalas i-pick up ito ng Falcons AP Bren compared to all of the other assassins out there. But the Vexana is the choice for the Sonics. Ay, pakiramdam ko at this point, pwedeng magtanggal ang Falcons AP Bren ng mga karagdagang assassins para mapilitan ang side ng Fnatic Onyx na ilagay na lang ang Roger sa loob ng jungle. Dahil alam naman natin na kaya din itong laruin ni Kelra at pati na rin ni King Kong. But then again, pag tinanggal mo dito yung mga assassin, masaya din kasi yung Zushin dun eh. Yes, kapag walang assassin, magiging madali na kumilos. And in a way, magiging mas mabilis for the side of Falcons AP Bren na hawakan yung mapa. Uy, si Pain ba yan? Si Pain ba yan? Yan si Pain, si Obito yan. Obito. Isang Sharingan dyan, isang Sharingan. Sharingan. Oh. Ayun, Bang! Oh, diba sobrang lupit na lipat na tayo sa ibang fan. nag-shrink ang buong side na yun. Dito na tayo lumipat sa kabila. But again, going back to this, parang nakakakita tayo ng roamers for Sonics na ban. Meanwhile, Assassins, just like what Womi has mentioned a while ago, starting off with the Hayabusa. And I love na nagtanggal sila ng Lolita dito, no, Auntie? Dahil parang, ano na lang yan housekeeping na lang yan. Para sure naman na walang Lolita, Hanabi. And also, ang ganda din kasi ng Lolita pick against the heroes right now of FNOP kasi pwedeng ma-block lahat ng heroes na meron sila. But then again, these are still flex picks for the side of FNOP as of now. Pero eto muna. Teka lang may banggit si Kelray. Yung win streak na yan, pwedeng mag-end yan kapag nag-playoffs eh. Sa playoffs pa rin talaga magkakaalaman. Ayun. According to Ito na tiebreaker yun. times, I feel like now, gusto niya talagang makuha yung best form possible para madalhan
inaasahan nila doon sa playoffs. Forget about what happened nung season 13. This Sim. is a new Fnatic Onyx Philippines na gustong dalhin ng kupunan na ito. Tsaka men, nakaka-pressure yan eh, yung mga may hawak ng win streak. Parang lahat ng teams gusto yun basagin sa'yo. And for Fnatic Onyx, regardless, win streak man yan o hindi, ang importante ay makapasok sa playoffs at tumagal sa playoffs. Dahil huwag natin kakalimutan yung playoffs natin, pag umabot ka ng finals, ibang usapan na yun. Iba na talaga nagtatransform ang mga teams. But this Grok has been picked up by Kirk that he used in week number 2. So for the side of FCAP, madami pa din naman silang options. They can go with the Tigreal. They can also go with the Claude should they want to. Moscow is still open for Super Marco. So right now, ang dami pang possibilities. But then, when I was thinking kanina, before iban yung Lolita, ang ganda talaga ng pagkakapick ng Lolita. Kasi, pagkakabana rather, kasi ang dami nung pwedeng i-counter out. But wow! An X-Borg, siya mo lang mapupunta. Ayun na. Ogwen with the Teris Larom. Oh, I mean, hindi pa tayo sigurado kasi mamaya magpapalit-palit pa yan. Pero kayo muna, right? I'm leaving this to you. Why did you think na X-Borg Rome ang mapupunta dito kay Ogwen? Have you seen this before? Was No, it something Teris like- Larom. Teris Larom. Teris Larom. I think we've seen this before, no? May mga ibang teams na gumamit ng Teris Larom and effective naman siya dahil sa kanyang passive na Body of Smith. Hindi niya masyado kailangan ng item para kumunat at may pang-set din naman. But then again, when you compare it to an XP lane Terisla, mas malakas pa rin talaga yung XP lane Terisla. But at this point, pakiramdam ko ay kina-counter na din lang nila yung pwedeng lumabas na Grok dito. Ang ganda ng pagkakapick nito for both of these teams. And kung babalikan natin, I think it was MPL Philippines Season 13 or 12 na ginamit din ni Ogwen ang Arlot into the roam. So this is not a new thing, a new possibility for the side of FCAP. But then this is a Joy pick. Ang nagiging, siguro naisip ko lang na magiging possible challenges ay hindi to yung Joy na may kasamang Angela na ginamit yesterday. So in terms of sustainability, that can be put into question. And I think that you're speed. That's it. Falcon CB Bren versus Fnatic Onyx Philippines. Casters, pasok. Kaabang-abang ang ating matutunghayan para sa star match ngayong linggo. Falcon Xavier Brenner versus Fnatic Onyx. Kami pa rin yung mga kasama. Burrito, of course, Ate Moshentel. Ang dami mga bago dito, Oh, excited na nga ako kung paano mangyayari talaga dito sa ating game. And na-introduce na ulit si Joy kahapon. Nakikita ulit natin siya ngayon. Probably more on fast-paced game ang gustong gawin dito ng ating dalawang koponan. And speaking of, dinarray pala ni Brusco kanina yung minion wave nila. Oo nga, yun yung importante talaga no, pagka meron kang Grok. Sabi nga, naalala ko sabi ni Flap TZ or ni Sanford, kahit daw grade school, kayang gawin yung paghaharang ng mga push. May timing kasi yan eh. 10 seconds kasi, lalabas na yung minions. 11 seconds, lalabas yung minions. Dapat Tas 10 haharangan mo seconds, na. maharangan mo na. Okay, so it's all about the timing. Timing, 10 Timing seconds, is the key saka talaga. 50 seconds yun. Timing is the key talaga para dito sa ating mga players. Again, sila yung sabihin na nating teams na alam nila kung kailan pababagalin yung teamfight. Alam din nila kung kailan magkakabigayan. Si King Kong kamuti ka na doon at flicker passive lahat. Isaiah! First blood para dito sa Falcons AP Bren. Nagmamadali ang Falcons. Mainit. Nagmamadali ang Falcons AP Friends sa laban. Uy, naku po, binababaran din. Napaflicker na si Super Friends. May mga na-expend na spells dito, Oo nga parang pinaforce na talaga agad. Again, very crucial yan pagdating doon sa mga initial na rotation. And I gotta say, para kay Q, ang dami ng mga international, or meron sa mga international tournaments na nilaruan na talagang nababad din yung kanyang Jushin, Malak Queen's Gambit, yung kanyang play. Oo nga, no. Actually, yung Zushin hindi natin madalas nakikita dito sa MPL Philippines Season 14. Dahil nga, normally, binaban talaga yan, no, kasama ng isang chip na hanggang ngayon, 100% pa rin ang ban rate ng chip na to. No? Pero itong Zushi naman, conditional to eh. May conditions ka dapat na sundin. Pero nagsisimula na yung unang pagong naglaban ng Fnatic Onyx Philippines ang makakakuha nito. Pero ito pa si Ogen. Ako, bababaran ata si Brusco. Oo, pipilit yata dito na side ng Falcons AP Bren. Kailangan na lang daw na trade. Brusco, puputok na doon, pero Ay! nabuhay pa rin yung bato. Napakatigas talaga. Pero for the side of FCAP, makakakuha sila dito ng purple buff. And Fnatic Onyx, maganda dito na nakakakuha sila ng objective. Yun nga, no? Tsaka si King Kong, no? Kumbaga kaibahan to sa nakita natin kahapon. Kasi kahapon, merong Angela eh. Merong, sabihin natin na healing na may bibigay doon sa isang Joy. So, mas malakas ang, ang kakayahan ng isang Joy na pumasok. Pero ito kasi, individual Joy, ang kasama mo lang ay bato. Oo nga siguro parang more on pang entry point para dito sa Fnatic Onyx. And kung kahapon na temporal. Yan, temporal rain. Yung ating nakita. Iba ang gamit niya ngayon. Oo nga. Ay, oo nga, nung naka-Warcry pala, every hits, kung so gusto niya dito, kung mamamaximize mo yung mga hits niya, 3 hits kasi dapat para magkaroon ng additional na damage no, mula doon sa Warcry. Ang problema, no normal hits dapat si King Kong dito, di ba? So parang ibig sabihin ba nito, kailangan niya muna mag-farm, medyo maging item dependent muna. Oo.
para magkaroon ng damage. Tingnan natin kung ganun mangyayari kasi based sa ating community prediction, 55% Wow. ang nakaboto dito sa FCAP at yung natira naman ay sa Fnatic Onyx. Yeah, mainit talaga. Alam mo dyan sa community, maganda rin. May mga discussions din na nangyayari dyan, pero may diskusyon na nagkakaroon din sa baba. Oo, napapilit agad na mag-last insanity si Flap TZ nung moment na yon. Sakto din dahil magkakaroon ng turtle anytime. So, ito na naman yung mga laban na parang medyo mabagal. Pero mamaya parang titibok na lang ng sobrang bilis yung dugo. Tumitibok ba ang dugo? Pero Oo. ganun eh. Sige, yun na yun. Basta tumitibok. Lahat ng tumibok. Titibok na talaga kasi nga naman star match to eh. Again, Fnatic Onyx Philippines undefeated in terms of series para sa Season 14 and the Fnatic, ang Falcons AP Bre naman, silang nakatalaga para putulin ito. Kasi last time, napag-uusapan nga na sila rin ang pumutol pero mamaya na may puputulin ata dito sa may turtle fight na to. Oh, nabibitbit kaya naman ginamit yung Wild Charge dito para mag-zone out yung mga players ng FCAP. Pero hero muna ang kanilang pipiliin doon. Ang sagot naman ng Fnatic Onyx sa amin ang pagong. Dinampot yung bato eh, tapos hinagi sa kabilang panig eh. Ganon yung ginawa dito ni Pew eh. Habang nangyayari pala mga bagay na yun, pumaplato lang sa ibaba. Ito si Flap, si Z, at tuloy-tuloy yun, nasagad nga niya yung plato dun sa baba at pwede pa sila mag-cut dito kasama si Kyle. So far, lamang dito yung FCAP in terms of gold. Sila din yung nakakapag-rotate doon sa pwesto ng Fnatic Onyx. Pero kasi yung lineup din dito ng Fnatic Onyx is more on T-White. Okay, ginamit yung penalty zone. Zone out si Super Friends. Si Pew mapipilitan dito na mag-flicker out. Pero itutuloy pa rin na mag-poke laban kay King Kong. Last insanity ay hindi aabot doon. Kaya mukhang mababaliktad pa King Kong with a kill. Hindi pa ata tapos to kasi nandun yung Spear of Disruption. Pero hindi nag-go dito itong si Super Marco. Again, napakaganda nung attempt dito ni Flap TZ na makuha yun. Kaya lang, after nung flicker, nakatakas yung dalawa at siya pa yung napuruhan. Kasi nga, inuntog siya nung bato. Inuntog siya ni Brusco doon sa nangyaring laban. 2-1 ang ating score. Low scoring game. Pero ang action no? Napakaingat din talaga ng dalawang team na to. Saka nakuha din ni naagawan ni Brusco si Super Marco na napadaran niya yung crab coin kanina. So yung dalawang marksman natin dito halos pantay yung kanilang gold. Pagdating naman dito sa may mid lane ay medyo lamang si Pew pagdating doon sa ilang mga items laban kay Super Friends. Alam mo, ito talaga yung nakaka-believe kay Kenra, no? Bihira ka lang makakita ng isang Rojam na first item Sky Piercer. And kasi si Kenra yan, ngayon dalawa na kakagad item niya. Meron na rin siyang Windpoker dito, which is isa sa mga magandang kit no, para sa isang Rojam. Kasi nga naman, kailangan mo ma-maximize yung attack speed and movement speed. Saka po si Pew dito sa may bandang likod ay mapipilitan na mag-flicker out. So aalis dito ang ilang sa mga players ng FCAP. Pero wala pa naman yung Turtles. Mag-clear muna ng mini wave. Dito ang Fnatic Onyx, Kyle, DZ ay mapipilitan na mag-dash away. Oo, napa-Crimson Beacon doon si Pew nung nakatakas bigla doon sa attempt ng Fnatic Onyx. Kaya lang ang problema, wala siyang Purify, wala rin siyang ultimate dito, at ang magagamit lang niya is yung mga lanterns niya. At kaya naman nakuha ng Fnatic Onyx dito yung Conceal. Turtle. Conceal, pipilit yata ng FCAP. Pero wala silang makakabutan sa moment na yun. Sa baba. Habang sa may bandang baba, si Super Marco, chumachani lang pala ng Torre laban sa Onyx. Ang ganda nung naging play na yon, no? Sabi ng Fnatic Onyx, okay, sige, hindi tayo mananalo doon sa mga 5v5 na suntukan. Sige, ipadala natin si Marco sa baba. And ang ganda ng ginawa niya dito. Kasi nga naman, kapag meron kang Coscove, any moment, pwedeng pumunta yan doon sa teamfight. As long as tatama yung Spear of Destruction mo, makakatulong at makakatulong ka kagad, di ba? Parang ganun yung kanina nangyari na pwede sanang ituloy. Kaso delikado din. So yung sinasabi ni Bolito, para well, actually parang ganun yung nagiging play. Mostly with the Moscow. Normally, di ba, ang naglo-long lane is yung XP lane mo. Pero dito, yung Moscow, so parang mas tumataba ng tumataba. Pero maganda na mabilis na nakakapwesto. Yung Fnatic Onyx doon sa mga dedepensahan sana na pagod. Okay, malaking rotation ang gagawin dito ng Fnatic Onyx pero atas din sila kasi nakita na si Oben at si Pew dahil nga sa pagkakalapag ng Eternal Guard na yun. Available na mga Purify si Pew at si Super Marco. And again, napag-uusapan natin si Super Marco, the bulletproof na hindi pa rin namamatay ngayon. Ito yung nakakatakot na parte, no? 8 minutes, wala pang death si Super Marco. Pagka ikaw yung team na kalaban na ito, parang kailangan mo mag-isip-isip di ba? Oo, at saka parang nakaka-excite lalo sa lahat ng mga nanonood. Kasi tinatawag natin si Super Marco na bulletproof. Yup. Pero yung katapat niya ngayon ay isa sa mga pinaka-agresibo na gold laner. So si Kela is at level 10, kaka-level 10 lang Yup. ni Super Marco. So paano kaya mamaya yung kontrahan ng dalawang gold laners natin? So Nag-hello lang. Boss. Na-miss nila boss, kumusta daw Kumusta daw ang buhay-buhay? Okay, 10 seconds para sa unang lord ng laban nito. Sabay, Pero si Easy, ha? Naku po, si Calpisi ay kamunti ka na mamatay sa moment na yun. Ginamit na yung Primal Wrath. Pero si Kirk ang magiging target ng mga players ng Falcons City Friend. Ginamit na rin dito yung Eternal Guard. Pero more on pokes lang muna para dito sa ating dalawang kupunan. Napakadelikado na ibitaw lahat ng mga skills dahil pwede na at available na itong Lord para sa ating game. Oh, reset daw muna, sabi ni Kyle TC. Parang ang kinukol niya dito kay Ogen Pre, kapag may lumapit dyan, hawakan nyo lang yung Lord na yan. Kasi nga mag-orange buff pa ako. And yun yung ginagawa
ngayon ng Falcons AB Bren and ang Fnatic Onyx Philippines nila, sobrang confident nila eh. Kahit na kanina nalugi sila ng mga early portions, ngayon nahawakan nila yung lead, hindi ganun kalaki. Pero testament ito no, na nakukontrol nila yung laban. Basag din naman yung top and bottom turret, yung first tier turret doon. So mas maganda yung flow ng win at mas malalim-lalim ang tatawirin ng Falcons AB Bren if ever. Kailangan pa nila dito mag-clear bago makapunta doon. Ang dami nating napapanood mga analysis na napaka-crucial yung mga clearing ng minion pagdating dito sa mga big objective takes. So abangan natin dito kung sino bang in-zone out ni Kurt and even Flap PC at nararamdaman na natin yung true damage. At nararamdaman ko na rin dahil napanood na natin ito ng ilang mga linggo na pag umabot ng gantong mga 10 minutes tas 2-1 pa lang yung kill score, alam mo magiging balagbag yung susunod na team fight. Bigla magkakaroon ng +5 dun sa kung sino man na team ang makakakuha no, no. Pero again, ganun pa rin ang ginagawa ng Falcons AB Bren. Pinapadali nila dun sa long lane, doon sa opposite lane. Ito si Super Marco. And si Geralt, yung ID naman niya, nakikipagsabayan din siya dun sa lane na yun. Pero may plano ata dito ang Fnatic Onyx. Okay, so ano lang, kaya biglang liko muna. Biglang dito liko. yung Fnatic Onyx, o di ba? Mahaba dito ang magiging sabihin na nating agawan pagdating doon sa may Lord and top lane. probably ay mare-reset. Madali pa nga ma-reset ni Brusco dito eh. Wall lang eh, panagkataon. Tapos mare-reset na, di ba? Oo nga pala, no, yung mga Guardians Barrier lang, tapos umiikot kung saan yung Lord. No? Ang dami na natin nakitang gano'n. And again, Falcons AB Bren, paano lang eh, papalit-palit lang yung lead dito. Hindi naman fully nagmamatter. No, yung mga 400, 500 na gold din. Tinan mo, napunta na naman sa Fnatic 21, Onyx. oh. Pero plano nila dito yung one charge. Oo, 46 na bigla ay lamang at repeat na nga si Brusco dito. Take note na nagamit na yung mga spells. Pero nga lang hindi tatamaan dahil naka-power of nature. Pero yung nga lang si Open magiging target nila. Last Hindi ko Insanity. bigla na tumaan, walang tatamaan yung last insanity doon. Primal Wrath para dito kay Kirk. So meron tayong isang casualty para sa side ng FCAP. Okay, 4v5 yung laban na to. Wala na rin. Oo, wait lang, si Brusco. Nabababaran. Binibitawan ng metal detector. O ilalagay sa likod. Oo, unti-unti nasusunog dito yung bato. Unti-unti nasusunog pero nga lang. Aray! Bigla na kumalmot dito si Kelra pero mapapag-flicker out lang din naman. Napakalandasan nandito na si Super Marco. Si Super Fritz naman. Ang target nila dito habang Aray! si King Kong nakuha na rin. Grabe, instantly apat kagad na dapat tumba dito ng Falcons AP Bren. Dahil yan sa pagkakapunta ni Super Marco pero si Kirk ay hindi pa rin susuko dito. Sinumako ng Lord. Walang iba kundi ang Falcons AP Bren. Grabe, sobrang intense. Nung nangyari nung moment na yun, we will watch the replay, the Infinite instant replay. Bobby tinamaan and ayun na nga eh, pagpunta doon, pag-teleport ni Super Marco, nakita yung replay. Ayun oh, di ba? Ang sakit talaga ng ng mga hampas ng isang Moskov. Oo. Ang hirap talaga kalaban. Tapos may pag-pin down pa siya eh, di ba? So, ito na. From 100, from 80 pesos, napunta na sa 2.7k para sa Falcons AB Bren. Tapos sila pa yung may control neto dahil may mega minions pa sila nakasama. Ay, grabe, sobrang importante talaga lahat ng mga teamfight. Ito yung sinasabi natin na napapikit ka lang. Oo. Parang kumuha ka lang sa gitnang merienda mo, biglang lumamang. Walang Yung tubig, effort ganun. nga pa, ganun ka-importante. Yung lahat ng sabihin natin objective taking, pero pipilitin yata dito na mawala yung Firaga Armor, Last Insanity, at Si meron Pio! kasamang penalty zone. Si Pio makukuha nila, dediretso yung pang King Kong. Akala makukuha, mega kill na para dito kay Super Marco. And Kurt is down as well. Ginamit na rin yung enhanced chains para dito kay Kyle TC at dediretso rin pa dito sa middle lane. Wala ng aura yung gitna. Yun na nga, basag yung taas. At dito sa may bandang gitna, ready naman tapusin dito Aray! ng Falcons AB Bren. At si Brusco ay mapapatumpa na nila. Dalawa natitira para dumipensa pero nag-3-hit na si Super Marco. Pinagtatanaka! Falcons AP Bren! Game number 1! Kakaibang aura ang nararamdaman natin sa Falcons AP Bren. Tug of war lang, early to mid. Pagtungo nung sabihin natin na patungo sa late game, lumaban na kagad si Marco. O isang